Ngayong gabi, Lulong ka ba sa droga at iba't ibang bisyo? puno ka na ba ng galit at katanungan sa buhay? Nag-attempt po ako ng suicide. Yun lang po yung nakikita akong solusyon. May anak ka bang may matinding sakit? Tapos nag-iyakan na lang kami, umiyak na lang kami ng misis ko. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Panoorin ang mga kwentong huhugutan mo ng lakas at aral sa buhay. Kalma! God is in control. Tampok sa The 700 Club Asia. Welcome to the 700 Club Asia. Sonja, meron ka bang sitwasyon na sa buhay na talagang nasabi mong God was in control? Madami. But you know, the earliest I can remember, I had just become a new Christian and I was still in college. And then parang nag-oversleep ako the night before my exam day. Dapat 30 minutes Uy. lang akong iiglip. Nagising ako 6:30. Ang exam ko 8:30 a.m. Oh. So hindi na ako naligo, nagbihis ako, nagdadrive ako. Habang nagdadrive ako, nasa expressway ako. Parang sabi ko, Lord, Lord, tulungan niyo ako. Grabe, tulungan niyo ako. And then I just really felt like I heard the voice of the Lord and say, remember, your flesh may fail, your heart may fail, but I am God. I am the strength of your heart. Tapos nakalma ako, sabi ko, okay God, you are in control. You do this for me. And the result of that test, that's the highest grade I ever got in that subject. Amazing. Talaga, the grace of God, Right. no? Bawat isa sa atin dumaraan sa iba't ibang sitwasyon na tila imposibleng malampasan. Pero kalma lang. God is in control. Indeed, indeed. Gaya rin yan ang naranasan ni Wilbert. Nakagraduate na siya sa drug addiction at iba't iba pang bisyo. Paano? Let's watch his story. Ang katanungan ko, bakit ako na bilong sa pamilya na ito? Pwede bang iba na lang apa ko? Pwede bang iba na lang ang parents ko? Dulot ng kahirapan. Madalas na pagbubuntungan ng galit ng kanyang ama si Wilbert. Grabe po ang katanungan ko kasi nakita ko iba ang pamilya namin. Para bang passive lang ang buhay. Para bang wala bang kabuluhan ng buhay. Sa gitna ng kaguluhan, ay naging sandigan niya ang kanyang ina. Sabi niya sa akin, continue, padayon. Continue to live and do not lose hope, sabi niya sa akin. Ganun pa man, nabuksan ang kaisipan ni Wilbert sa pagbibisyo. First year pa lang, grabe na, cutting classes para lang mag-inuman ng barkada. Umabot pa ito sa sukdulan nang magsimulang gumamit ng droga si Wilbert at naging drug pusher. Kahit sa kanilang paaralan ay gumagamit siya nito. Na kahit ang parents ko parang may napansin na silang kakaibang kilos at hindi change for the better but nagka-worse ang life. Nagtanim na rin siya ng droga sa bakuran ng kanilang tahanan. Tumatapang ka as if na wala bang kamatayan. Grabe ang epekto na kahit ang mama ko sabi niya wala nang pag-asang mabago. Sa panahon ng kawalan at matinding adiksyon, nangusap kay Wilbert ang Panginoon. Para bang may narinig ako sa akin nga, may pag-asa pa, pwede ka pang magbago. Para bang may nagbuhos ng napakaginaw na tubig. And din hindi ko na namalayan na grabe na palang iyak ko. Sa pagkakataon ding yon, pinagdasal si Wilbert ng kanyang pamilya. Gusto ko nang magbagong buhay. Pwede ba niyo akong ipag-pray na tulungan ako ng Panginoon kasi hindi ko alam paano magsimula. Hindi na ako nahiya, inamin ko lahat talaga. Bilang tanda ng unang hakbang sa pagbabago, tinanggal ni Wilbert ang mga tinanim ng marijuana sa kanilang bakuran. May sense of direction po talaga. Si Lord, very personal siya. Para bang very conscious na ako sa Panginoon. Ang pamilya ko, sila na yung nag-help sa akin. Sa tulong ng mga kapatiran sa simbahan, binitiwan din ni Wilbert ang pagbibisyo at buong puso niyang tinanggap si Jesus sa kanyang buhay. I do believe po na God is expert transforming bad things into good things po talaga. So I acknowledge that the Holy Spirit talaga ang mag-guide sa akin. Lumipas ang ilang taon, nakapag-asawa siya. Sa layong ibahagi ang istorya ng pagbabago, ay tinanggap ni Wilbert ang panawagan ng Panginoon upang maging full-time pastor.
nakita ko nga ang purpose ng Panginoon ng karanasan ko para gamitin niya sa kanyang kalulahatian for His own glory and for His own benefits. Jesus is very important kasi siya po ang daan. Ako po'y naligaw ng daan noon at siya ang daan para mabalik ako. Wow, you would think with all the vices and talagang punong-puno ng bisyo si Wilbert, pati yung drinking niya, how can one ever achieve true transformation? But talaga with God, nothing is impossible. And He's really in control. Yung parang feeling mo wala na mangyayari. The Bible says, di ba, for the king's heart is like parang a channel of water in the Yeah. Lord's hands. He can really turn it around and He can direct it. And when that change of heart happens, other things, God can turn it around talaga na parang, wow. Tulad na lang ng dating buhay ni Wilbert. Nasa madilim ka bang sitwasyon at pakiramdam mo wala nang pag-asang bumangon? Naku kapatid, kalma lang kasi God is in control. Tumawag ka sa Kanya at humingi ng tulong. Sabi nga sa Isaiah 58 verse 9, "Then you will call and the Lord will answer. You will cry for help and He will say, 'Here am I.'" Amen. Our God is the God of the past, the present, and the future. Whatever is your situation, you can turn it over to Him. Kasi totoo, He is the God who is in control. But we need to voluntarily turn this over to Him para He can work in your life. Kapatid, if you want to pray that prayer now and allow God to do a work inside of you, change you from the inside out, pray this simple prayer. Let it be the prayer of your heart. He died on the cross for you. He paid for all your sins, your vices. He took away your shame and your guilt. He can set you free now. Just say, "Dear Jesus, Lord, you know my past, and I don't want to be enslaved, Lord, committing the same sins, committing the same vices. Walang future dyan, but gusto ko na magbago. So Lord, I need you in my life. I need your power to change me. I need your forgiveness so that I can be set free. So right now, Lord, I come to you. I humble myself and I ask, Lord, will you forgive me for the things I have done, for the sins I have committed, for the continuous vices that I have been doing all this time. And right now, Lord, I just want to turn my back from my life of sin and walk towards you to have a new beginning, to have a fresh new start. And right this moment, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior, to be the God that will cause me to journey in the future that you have prepared for me, to be the God that will set me free permanently. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for paying for all of my sins on the cross. I pray this prayer from my heart. In the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Taus-puso ka bang sumabay sa aming dasal at tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas? If yes, ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Balitaan mo naman kami kapatid sa inyong importanteng desisyong ginawa. Please text or chat with us now. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Grabe! Yung inaantok na ako tapos ito mapapanood ko. Sana lagi papaalala sa akin ni Lord na ang galit na nasa puso ko may solusyon. I'm sorry, natagalan. Maraming salamat din po dahil tinuruan niyo ako kung paano patawarin ang asawa ko. Kailan ba natin huling sinabi sa isa't isa? Yung I'm sorry, Tsaka, yung I love I you. love you.
Gusto mo bang maging bahagi ng programang Kapupulutan ng Aral ng Pagpapatawad at Nagbibigay Pag-asa? Partner with CBN Asia. Sa iyong 1,500 pesos donation, may pagpapatuloy natin ang pagpapalabas ng mga bagong tanikala, Holy Week specials at iba pang makabuluhang programa ng CBN Asia. Plus, you will receive an exclusive gift, the director's cut of Kampihan and the comedy drama Senior Moment in a USB flash drive with bonus tracks. Scan the QR code or visit cbnasia.com/give to send your donation. Become a CBN Asia partner today. Hello, this is Peter Kairouz. On behalf of the CBN Asia family of ministries, I want to express our gratitude to our donors and partners who continue to support our mission to proclaim Christ and transform lives. Your generosity means a lot to us and to the people we serve. Those who gave 100, 200, 500, 5,000 and more, whatever amount you gave, God sees your heart of generosity. Thanks to your support, we are able to help the poorest of the poor, share stories of love, hope, and redemption, comfort the broken and hurting, equip missionaries, empower the next generation, and produce music that celebrates the love of God. Maraming salamat po. If you're not yet a partner, please visit cbnasia.com/give to learn how you can send your support today. May God, the Lord, bless you abundantly as you honor Him with your giving. Inis na inis po ako sa pangalan ko na yun. Kasi bakit joy yung binigay sa akin? Eh never ko naman siyang naranasan. Bakit joy yung binigay sa akin? Eh lagi nga akong nag-iisa. Bakit joy yung binigay sa akin? Eh lagi nga akong malungkot. Lagi nga akong umiiyak. Dala ng pagiging broken family, lumaki si Neslyn Joy sa poder ng kanyang lola kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang ina kasi ay nagkaroon ng ibang pamilya at ang kanyang ama naman ay nagkaroon ng ibang babae noong nagtrabaho ito sa ibang bansa. Pinakanaramdaman ko lang po ng mga pagkakataon po na yon is galit sa kanilang dalawa, kay mama at kay papa, galit sa sitwasyon, galit sa sarili, galit po sa mga nangyayari po sa buhay po namin. At pagtatanong po kung bakit po nangyari ang lahat po ng ito. Habang maayos na nag-aaral, bumalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Ganun pa man, hindi pa rin nawala ang puot at galit nito sa kanya. Kasi hindi ko feel, kahit po umuwi siya, parang hindi ko feel na meron po akong tatay. Hindi ko feel na, sige, kinuha lang po kami para may masabing may matitirahan. Pero yung pinagdaanan po namin nung panahong wala po siya, hindi ko po narinig na kakamustahin po kami. Kahit man kilala niya si Jesus, hindi pa niya naiintindihan ang kahalagahan ng relasyong ito. Pilit niyang hinanap ang pagmamahal sa iba't ibang relasyon, ngunit nauuwi lang ito sa kasawian. Sabihin ko po kay Lord na, Lord, ito na nga lang yung meron ako, kukunin mo pa. Wala na nga akong nanay at tatay. Tapos pati ba naman to, kukunin mo pa? Malungkot na nga yung buhay ko, dito ko na nga lang nararamdaman yung love, tapos kukunin mo pa. Umabot ito sa kasukdulan hanggang sa nag-attempt po ako ng suicide for almost ilang beses po. Hindi ko na po mabilang sa sobrang dami. So para po sa akin, kaya ako po siya ginagawa. Isa yun lang po yung nakikita akong solusyon para mawala yung lungkot. Sa kabila ng mga pighating naranasan, taong 2011, naimbitahan si Neslyn Joy sa isang youth camp ng simbahan na nagbigay daan upang buong puso niyang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nung time po na yon is bago po matapos yung camp po na yon is yung preaching po is all about God's love. Dahil po yung sarili ko, sa puso ko, alam ko po na unworthy po ako. Hindi ako kamahal-mahal at talaga namang kapalit-palit ako. So yung word po na yon, mahal ka ng Diyos. Ayun po yung totoo. Yung nagpabago po ng buhay ko. Dahil po sa salita po na yon, ayun po yung nagpabago ng buhay ko. Kasi nung time po na yon, wala po akong ibang narinig kundi yung salita na yon. Wala po akong ibang naramdaman kundi ako at ang Panginoon lang. Nang napaluhod na po ako sa sobrang iyak. Na Lord, meron pa lang nagmamahal sa akin. Nandiyan ka pala. Na nagmamahal sa akin. Nandiyan ka pala, Lord, na tinatanggap ako.
Dahil sa tagpong ito, unti-unting nagbago ang buhay ni Neslyn Joy. Napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Without knowing po, ngayon po nalalaman ko po yung purpose kung bakit pala niya pinahintulutan na mangyari yon, kung bakit niya po hinayaan na masaktan ako pa ng dalian kasi ayaw niya akong masaktan panghabang buhay. Sa pagtahak niya sa bagong landas, naging aktibo siya sa paglilingkod sa dance ministry at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Para po sa akin, dahil naramdaman ko nga po yung pag-ibig ng Lord, napakahalaga pong ibahagi rin ito sa ibang tao. Kasi nakita ko po yung sarili ko dati, nung hindi ko pa po nakikilala ang Lord. I attempt suicide, hinanap ko po yung love sa ibang tao. So possible na gawin rin yun ng ibang tao kapag wala silang Diyos sa buhay po nila. Hindi lang doon natapos ang naranasang pagmamahal ni Neslyn Joy. Naging buo ang kanyang kasiyahan nang siya'y magpatawad. Natutunan ko pong patawarin yung mga magulang ko at yung mga tao pong nakasakit sa akin. Kasi naunawaan ko po kung paano po ako pinatawad ng Lord. So habang naglilingkod po ako, behind the scene, may ginagawa po ang Lord sa puso ko. Ngayon, nagkaroon na rin ng panibagong saysay ang kanyang pangalan. Nung nakilala ko po ang Lord, mas gusto ko pong tinatawag nila akong Joy kasi dito ko po, nung nakilala ko po ang Lord, dun ko po na-experience yung totoong joy na hindi makikita sa ibang tao, na hindi makikita sa pagkipag-boyfriend, na hindi makikita sa kung kanino pa man. Sa kasalukuyan, guro siya sa isang paaralan at para maibahagi sa iba ang kanyang mga natutunan sa buhay, nabuo niya ang Speak with Joy Facebook page. Every time po na magpo-post po ako, I want to give them strength sa pamamagitan po ng mga pinapost ko. Bible verse man, encouragement man, so gusto ko po mabigyan sila ng kalakasan. Sa pamamagitan po ng pinapost ko, meron po mga nagme-message po sa akin, may panalangin ko po sila at may mga nagkikwento po tungkol po sa mga pinagdaraanan po nila sa buhay, which is ginamit po ng Lord or ginagamit po ng Lord yung mga na-experience ko dati. Sa lahat ng pinagdaanan, isang mahalagang aral ang kanyang nasambit sa Diyos. Yung pinaka-lesson po na natutunan ko po doon ay sa Diyos lamang kumapit, sa Diyos lamang magtiwala, sa Diyos lamang umasa. At sa Diyos lamang natin hanapin yung mga kailangan po natin. So dahil na-experience ko po yung pag-ibig ng Lord, na kung saan yung pag-ibig po na hinahanap ko sa ibang tao, na hindi po nila napunan, tanging ang Diyos lamang po ang nakapuno nun. Wow, from a sad, joyless life, the Lord turned joy and affirmed her of His love. Right, 'di ba? Kasi saan ba talaga nakukuha ang tunay na joy? Madalas kasi pilit nating hinahanap ito sa ibang tao o sa magandang trabaho o sa karangyaan ng buhay. Pero ang tunay na joy ay kung malalaman natin kung ano ang purpose natin sa buhay. That's so true. At kung tumutulong din tayo sa iba, doon kasi malalaman natin, Sonia, na yung mga problema, yung mga pinagdadaanan ng iba, mas matindi pa kaysa sa what we're facing. It humbles us. Oh. And you know, another source of joy is kung marunong tayong maging kontento sa buhay. Yes, at kung matanggap din natin na we can't do anything to change our past. Right. But starting that moment, we can determine to change our future and make our life more meaningful. New life begins there. And syempre, speaking of new life, true joy is where we have a relationship with God, the source of life, the source of hope, and the source of real everlasting joy. Yun ang pinaka-source talaga ng joy. Kung meron pa kayong katanungan o daladalang kabigatan sa buhay, pwede kayong sumangguni sa ating mga trained prayer counselors. Narito sila 24/7 para umalalay at ipanalangin kayo. Ang aming hotline number ay 8737-0700. Pwede rin sila makachat sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Susunod, anak dinapuan ng chickenpox, pneumonia at dengue. Kung ikaw ang ama, ano ang gagawin mo? Ang buong kwento sa aming pagbabalik. Stay with us. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number,
003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Welcome back to the 700 Club Asia. Ngayong summer, kasing init ng panahon ang ating sama-samang tinulong sa Sitio Bulak sa Nueva Ecija. Nakilala ng Operation Blessing Team doon si Nanay Tessie. May 5 siyang anak at kumikita lamang ng 300 pesos per week sa trabahong paggawa ng ratan. Maliit na kita para sa kanyang pamilya. Nang makilala sila ng Operation Blessing, binigyan sila ng food bags at pinagdasal din sila ng grupo. Kaya malaking pasasalamat ni Nanay Tessie sa Operation Blessing at of course sa ating Panginoon. Alam niyo po, isa lamang ang pamilya ni Nanay Tessie sa nabigyan natin ng food bag sa kanilang lugar. Pero marami pang mga katutubong katulad nila ang nais nating tulungan. That is so true. So when you give 500 pesos monthly, you become a CBN Asia partner. At bahagi ng inyong pagbibigay ay napupunta sa ating humanitarian arm, Operation Blessing. Kaya be a CBN Asia partner now. Call the numbers on your screen, 8737-0700, or scan our QR code on the screen for you to donate. Samantala, sa susunod nating kwento, naging turning point sa buhay ni June ang pagkakasakit ng kanyang anak. Nagkaroon ng chickenpox, pneumonia at dengue nang sabay-sabay ang kanyang anak. Paano kaya hinarap ni June ang mahirap na sitwasyon? Panoorin natin ang kanyang kwento. Basketball, there's a trials. So many trials, especially sa practice, how to manage your time, and also sa academics mo sa school, review the game plan, and also execute the game plan properly. Bagamat dumaraan sa hamon ng buhay, ipinagpatuloy ni June ang angking talento sa basketball hanggang sa makilala siya bilang isang varsity player sa isang kilalang paaralan. Masaya, grateful kasi you have the privilege, varsity ka sa isang school, you have a scholarship, 100%, wala kang binabayaran. At the same time, meron ka rin mga allowances na galing sa alumni and then galing sa school. Lahat naman ng player, dream is maging professional basketball player, which is yung nandun sa top. Yeah, I feel good and then mas tumataas yung drive mo. Yung PBL, D-League, and mga Liga Pilipinas, yung mga semi-pro leagues, stepping stone yan para paakyat ng pro. Bukod sa basketball, tila champion na rin si June pagdating sa love life at pamilya. Lalo na nung nagka-baby na kami kasi before, ang way mo pa is hindi pa straight eh. Bali-bali ko pa, pero nung kinasal na kami, and then dumating na yung baby namin, is nagkaroon na yung direction yung buhay namin. Sa hardcourt ng kanilang buhay, nasubok ang pananampalataya ng mag-asawang Dizon nang magkasakit ang kanilang anak. Kinagabihan, bigla na siya nagkasakit. So nag-chill siya nung gabi, okay, twice. And then nag-freak out na kami. And then after nun, umalis na kami nung madaling araw, nag-rush kami going to Manila Doctors. And then nagpunta kami dun sa pedya niya. Bad news, sabi niya, meron siyang chickenpox, pneumonia, and dengue. So tatlo yun. Sakit, sabay-sabay. Sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, wala na ako malapitan. Mga in-laws ko na natataranta na rin, nalulugmok na rin. Yung misis ko, nakikita ko, hindi na nakakatulog, hindi na rin alam kung anong gagawin. So, wala, helpless na. Sa matinding pighati, isang bagay lamang ang ginawa ni June. Suddenly, pumunta na lang ako sa CR, and then nag-lock ako.
And then, yun. Parang nakipag-bargain ako kay God na sinabi ko na wag muna Lord, sabi ko gano'n. Huwag mo muna siyang kunin. Sabi ko, lahat gagawin ko. Magsisilbi ako sa'yo. Babalik na ako sa'yo. Sabi ko sa kanya gano'n. Huwag mo lang kunin yung anak ko. Pagalingin mo lang siya. Lumipas ang ilang araw, isang magandang balita ang narinig ng mag-asawa. Sabi ng pedya niya is good news. Sabi niya, your son got healed. Tumaas na yung balahibo ko, kinalabutan na ako. Sabi ko, ito na yung respond ni Lord. Sabi niya sinabi ko sa sarili ko. Tapos nag-iyakan na lang kami, umiyak na lang kami ng misis ko. Tapos sabi niya na, sabi pa nga ni Dr. Rauno na malakas talaga ako kay Lord. Iba yung mga prayers niya. Sa tagpong ito, mas umigting ang pananampalataya ni June sa Panginoon. So 2017, I surrender myself to Jesus Christ and accept Him as a personal Savior. Sobrang eager ko na siyang habulin nun. Gusto ko na siyang makilala, gusto ko nang mag-dig deeper sa Kanya. Yung meron ka ng fire burning in your heart na binigay niya na para iba yung sobrang hinahanap mo siya. Kasi syempre, iba yung favor na hiningi mo sa Kanya. Sobrang hindi ka makakapaniwala. Siya lang ang makakagawa. Wala ng iba. Nagtuloy-tuloy na. I was baptized and then nag-start na ako mag-read ng Bible. I dig deeper and then nagkaroon na ng mga devotion every morning, every night. Mula sa pagiging professional player, siya ay naging basketball coach at nabuo ang isang camp na kung tawagin ay Infinite Basketball Camp na naglalayong magturo ng basketball sa mga kabataan at maibahagi ang salita ng Diyos. Dapat i-guide natin sila not only in playing basketball but also in life. Tinitake natin itong opportunity and chances na to para ma-share sila ng word. Sa lahat ng pinagdaanan ni June at ng kanyang pamilya, isang mahalagang aral ang tumimo sa kanyang puso. Sobrang halaga ni God sa buhay natin. Kumbaga, pag wala si Lord sa life mo, pag may trials ka, bubuho ka talaga eh. Hindi mo makakayanan. Pero pag nandyan siya, yung relationship mo kay Lord nandyan, you'll be strong. And alam mo na kayang-kaya mong lampasan yung trials kahit gaano pa yan kabigat. Natutunan ka maging humble and then mag-obey sa Kanya kung saan niya ako gustong dalhin. Kasi yung path naman na pagdadala niya sa akin is I'm sure na makakabuti yun for me and to others. And most especially, it's honoring to Him. You know, Sonja, when you're at a dead end like June, the only way to get your answer is when you look up. Right. Sa buhay, pakiramdam mo ba parang walang katapusan ang mga problema? Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Kapatid, kalma. God is in control. Isa puso at isa buhay ang verse na ito. Remember that God is strong and powerful. So be humble in front of Him. Then He will lift you up to a good place at the right time. If you have any kind of trouble in your mind, give it to God. God has promised to take care of you. 1 Peter 5, 6 and 7. Kaya naman salamat Lord sa inyong pangako. Kaya naman kahit anumang pagsubok ang dumating, nakakatiyak kami na you are in control. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Tune in again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Jealousy. Set of feelings. Set of negative emotions that result into action. Anong pizza? Ano ba talaga? Ha? Pizza o siya? Ganyan ka, manloko ka! Pwede naman siguro akong magalit, diba? Pwede naman siguro magtanong ng bakit. Bakit kailangan kong lumaki sa isang sirang pamilya? Humingi din siya ng tawad. Humingi siya ng tawad sa mga anak ko. Nung nagkabalikan kami, unti-unting pinaghilom niya yung basag na pamilya namin.